Lumipat na siya sa Chengfeng Escort Agency. Sariling pa siya iyon ni Fang Yong. Siyempre, hindi naman ganoon kawalang isip ang escort agency para basta na lang siya ipasa roon. Si Fang Yong 3 araw na ang nakalipas. Nasa Chengfeng Escort Agency na siya noon. Kahit gusto naming bawiin siya, hindi rin namin magawa. Nalaman lang namin nang ipagbigay alam iyon ng mga tao mula sa Chengfeng Escort Agency. Malakas ang hinala ko. Ang biglaang pagbaliktad ng Chengfeng Escort Agency noong nakaraan. Ang ugat kung bakit hindi ito napagkasunduan ng aking escort agency ay may kinalaman kay Fang Yong. Marahil noon pa, nakipag-ugnayan na sila kay Fang Yong. Handang alagaan ng Chengfeng Escort Agency si Fang Yong. Dapat ay ganoon nga. Ang punong pinuno ng Chengfeng Escort Agency ay hindi pa kailanman nagkaroon ng mabuting alagad. Kahit ang sariling mga anak ay hindi rin maasahan. Gusto niyang ilagay ang kanyang taya kay Fang Yong. Ang mabuting ibon ay pumipili ng punong masisilungan. Mukhang hindi nais ni Fang Yong na manatili lamang sa ika-6 na antas. Gusto rin niyang kumatok sa pintuan ng ika-5 antas. Sayang ang isang henyo na tulad niya. Dapat sana, binigyan man lang siya ng konting gantimpala ng punong pinuno. Para hindi siya umalis. Walang problema. Hindi magtatagal, may isa na namang ubod ng husay na henyo na lilitaw sa Sihai Escort Agency. Dito na muna tayo ngayon. Kapag may natanggap akong atas, ipapaalam ko sa iyo ulit. Naaantala ang pagsasanay. Napalampas ko pa ang isang palitan sa subasta. Hindi rin pwedeng ganito habang panahon. Bakit hindi na lang natin ipakita ang antas ng isang mandirigma? Magsalo na lang tayo ng ilang tanso na atas. At least, mas marami tayong kikitain na pilak. Mas mayaayos pa natin ang oras natin. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kung hindi pa rin niya makuha ang sining ng isang maestro, saka tayo magpapasya ulit. Mas gusto pa rin niyang sundin ang orihinal na plano. Unahin munang umabot sa antas ng maestro. Saka paunti-unting ilantad ang mas marami niyang lakas. At maging isang unang uri na henyo. Kahit hindi niya makuha ang mga yaman at pagsasanay ng escort agency, maaari pa rin siyang tumanggap ng mga atas na bakal. Sapat na iyon. At 500 tael lang ng pilak ang nagastos. Aray, ang sakit nun. Sayang talaga, hindi pa umaabot sa ganap na sukdulan ang kanyang pag-unawa. Wala na. Wala sa Changping Prefecture. Kung papasok sa Martial Academy, ang ganitong uri ng sining ay dapat na makuha. Sa totoo lang, ang mga escort sa loob ng escort agency, basta hindi tumatanggap ng mga atas, ang mga araw ay nananatiling. Medyo magaan pa rin. Ngunit ang likas na talino ni Jiangping ay nakatakdang hindi siya maging batugan. Mula nang makabalik siya mula sa lungsod ng prefektura, kaagad siyang tumutok sa kanyang pagsasanay at sa espada. Araw-araw na lumilipas ang panahon. Sa isang kisapmata, 2 buwan ang lumipas. Ika-8 antas na gininto ang balat, na sumisimbolo sa ganap na kaganapan. Ito ang sukdulang anyo ng ika-8 antas. At isa ring matibay na pundasyon para sa hinaharap na daan sa martial arts. Ito ang pundasyon. Kahit sa hinaharap ay hindi na niya hangarin ang gintong mga buto. Maaari pa rin niyang mabuksan ang malaking hadlang ng ika-5 antas. Kung sinasanay mo ang litid at balat, paano mo hindi sasanayin ang gintong mga buto? Sabi nga, habang mas malalim ang pundasyon sa daan ng pakikipaglaban, mas lumalaki ang posibilidad na maabot ang ika-5 antas. Ang 3 bahagdan ng sword key ay kayang makasugat sa buto ng ika-7 antas. Natataranta ako na baka hindi kayanin ang patong na gintong kasuutang ito. Talagang hindi nakapagtataka, isang larangang kahit maraming henyo ay hindi maabot. Ang tibay ng panlabas na patong na ito ay lampas pa sa butong bakal ng ika-7 antas. Hindi ba ibig sabihin ito? Sa katawan at laman lamang, kaya ko nang makipagsagupa at pumatay sa isang nasa ika-7 antas. Ang antas na ito ng sining ng isang maestro, talagang nakapanghihilakbot. Nasa 40% pa lamang. Kaya nang madaling mabasag ang gintong baluti ng ika-8 antas. Kung ang 40% ki ng espada pa lamang ay ganito na. Kung marating pa ang saklaw ng isang maestro, anong ningning kaya ang maipamamalas? Ang kalagayan ng pagpapatibay ng mga buto ay isang napakahalagang pundasyon at isang proseso ng lalo pang pagpapatatag ng sariling katawan. Kapag hindi matibay ang buto, mahina ang laman at katawan. Ito ay ang pagtagos ng ki at dugo sa mga buto. Habang patuloy na hinahasa at pinapanday ang mga buto,
hanggang tumagos pa sa utak ng buto, upang umabot sa tigas na parang itim na bakal ang mga buto. Kapag ganap na naisakatuparan ang pagpanday ng buto, doon pa lamang mararating ang sukdulang pagbabagong anyo ng paglinang sa katawan. Ang balat at laman ang panlabas. Ang mga litid at buto ang loob. Ang katawan sa simula pa lang ay iisang kabuuan. Tanging kapag ang balat, laman, litid at buto ay napakinis at napaperpekto, saka lamang magkakatugma ang buto at laman, at magliliwanag ang loob at labas, upang lubos na maipamalas ang sukdulang lakas ng katawan. Gaano ba kalakas ang sining? Sobrang lakas, nakakamanhid. Kapag nakabuo na ng isang hibla ng ki ng espada, maaari nang umakyat sa ika-8 antas ng balat. Ngunit kung haharap sa ika-7 antas na katawan na bakal ang buto, kailangan ng antas ng sining na nasa 30%. Ibig sabihin, kapag napanday ang ki ng espada, maaari nang makapantay sa ika-8 antas ng balat. Ngunit kung nais umakyat sa ika-7 antas, kailangang umunlad sa sining ng humigit kumulang 30 ulit. Ngunit ang hirap ng pag-angat ng dalawa ay hindi maihahambing. Pag-usbong ng buto. Hindi. Butong pandigma. Dapat ay butong pandigma. Ang dobleng tingin ay likas na daan tungo sa walang kapantay. Bakit pa manghihiram? Nalihis na tayo sa paksa. Mas mabilis ng marami ang pag-akyat sa ika-7 antas. Ano kaya iyon? Kapag may pagkakataon, kailangan itong masusing alamin. Binabati kita, Huang, nasa ika-8 antas ka na. Hahaha, kung unlad ka pa ng isang hakbang, maaari ka nang pumantay sa mga punong tagapag-escort at makabuo ng sarili mong pangkat. Hahaha. Medyo maaga pa. Binabati kita, Lao Huang. Ay, talagang hindi maayos si Fang Yong. Ang dating henyo ng escort agency ay lumipat sa kabilang kampo. Hindi pa kailanman nakipag-ugnayan kay Liang Biaotou. Hindi pa kailanman. Sa totoo lang, naiintindihan din namin. Fang Yong, malinaw na may talinong pambihira. Ngunit sa Sihai Escort Agency ay hindi nabibigyan ng mahalagang paghubog. Para habulin. Para maisakatuparan ang talento. Ang paglipat sa katunggaling kampo ay likas lamang sa tao. Sa huli, may kaunti pa ring pag-asa. Ngunit pag-alis ng batang ito, huwag nang sabihin kusang makikipag-ugnayan pa siya kay Liang Biaotou. Noong mismong nagpunta ang punong tagapagtanggol, iniwasan pa niya itong makita. Kung tutuusin, may utang siyang loob pa kay Liang Biaotou sa pagkilala sa kanyang talento. Talagang medyo hindi na maipagtatanggol. Sa kabilang dako, ang batang ito talaga ay mailikas na galing. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakarating na sa ganap na antas ng ika-9. Tinatayang hindi na mangangailangan ng marami pang panahon, at maaabutan na niya ako. Marahil ay may pag-asa sa ika-5 antas. Ikaw ay sugatan. Noong naghahatid ako ng kargamento kamakailan, nakasagupa kami ng mga tulisan. Nadaplisan ako ng isang saksak. Mahirap talaga ang linyang ito. Nabalitaan ko, mas malala ang natamong sugat ni Luo Tijan kaysa sa iyo. Totoong malubha ang kanyang sugat. Naiinggit talaga ako sa inyo. Sumasama kayo kay Huangshi sa paglalakbay. Hindi lang malaki ang kita, kundi siya ay isa ng ika-8 antas na mandirigma. Higit na mas ligtas ang bawat paglalakbay, hanggat hindi tayo pinagtataksilan ng kalaban. Para na lang kayong namumulot ng pera ng nakahiga. Ayos lang naman, hindi ba't nakaranas din tayo ng panganib? Sayang, puno na ang mga tauhan ni Huangshi. Kung hindi, imumungkahi ko na tawagin niya kayong dalawa. Magtiis-tiis muna tayo. Sandali, mga kasama. Ano iyon? Magdadagdag ng tauhan si Huangshi. Piliin ninyo ako. Sa pagkakataong ito, magdadagdag ako ng 5 bagong bantay. Jiang Ping, ikaw ang pumili para sa akin. Kung gayon, pipiliin ko ang mga kakilala ko na. Bahala ka na sa iyong diskarte. Sige, simulan mo na. Sun Ke, Qian Dexe, kayong dalawa, lumapit muna rito. Napakahalaga nga ng pagkakaibigang ito. Hahaha.
Magsisimula sa kalahating onsa ng pilak. Bago tayo maghatid ng kargamento sa Changping Prefecture. Doon ay marami ang masasama ang loob. Sunod-sunod ang mga pang-hold up. Kaya kahit malapit ang Changping Prefecture, kailangan natin itong ituring na huling destinasyon. Doon lang tayo pwedeng pumunta sa dulo. Susunod kami sa utos ni Huang Shai. May kaugnayan ito sa dugo ng sining blood art. Pagkatapos ng ika-6 na antas. Pagpino ng laman, pagtuon ng bisa. Dugo. Ang dugo ng sining ay natatanging kasanayan ng ika-6 na antas. Ang isang ordinaryong ika-6 na antas ay nangangailangan ng ilang taon upang makamit ito. Gintong buto. Isang talento sa buto. Mahirap itong sanayin. Kaya pala mababa ang halaga ng mga kasanayan ng mga master. Xian Chen Blood Art. Nakaukit sa buto ng mandirigma. Isinisilang kasabay ng buto. Masasabing perpekto. Ang maliit na tagumpay ay sapat na upang malampasan ang mga ninuno. Ang malaking tagumpay ay nagbibigay daan sa kasanayang makaiwas sa anumang talim. Kung makakaabot ako sa ika-6 na antas, magmamay-ari agad ako ng Xian Chen Blood Art. Kapatid Jiang, napakapanghihinayang na hindi ka nakapunta. Masyado kayong mabilis, hindi ba? Gaano lang ba katagal ang nakalipas? Hindi naman kami mabilis. Magpatuloy na tayo. Bumalik na tayo sa tuluyan. Naging maayos ang paglalakbay. Lahat kayo ay kikita ng higit sa 2 onsa ng pilak, hahaha. May sumusunod sa atin. Wala naman siguro. Huwag kayong lilingon, pabilisan ninyo ang takbo. Anong klaseng kapangyarihan ito? Anong ginawa ng 5 taong iyon? Bakit sila nakakaakit ng ganito kalakas na kalaban? Inatake na ng nakatatanda. Huang Shai, bakit ka tumigil? Hindi sumunod ang mga tulisan. Oh, nagkamali pala ako. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Napakaraming malalakas dito. Medyo naging maselan ako. Napakaraming malalakas sa lugar na ito. Sa susunod, lumipat tayo sa mas maliit na lugar at doon magpatuloy. Gintong balat at bakal na buto. Sa ganito, masasabi ko ring halos nakahabol ako. Si Song Yuanshan, ang ganitong henyo, ay nasa iisang antas. Talagang malakas. Talagang malakas. Ganyan kabuo at kasiksik na sword stance. Napakalakas ng puwersa nito. Sa hinaharap, maghanap ako ng pagkakataong makipagsparing kay Chen An. Bagamat ang Ruushui Sword Art ay naisagawa na hanggang sa ganap na antas ng kahusayan. Hindi pa rin ito umaabot sa perpekto. Sa ngayon, kalmahin muna ang isip at pakinisin ito. Hintayin munang maging matatag ang sword stance hanggang 80%. Saka na ako mag-iisip ng mas malalim na pagbuti. Isa akong henyo. Henyo ka talaga. Bakit kailangang itago ang buong likas mong talino? Dapat alam ni Huang Shai. Nagalit ako sa pamilya ko. Dahil sa alitang humaharang sa aking landas. Sa bagay na ito, si Chen Weimin ang dapat sisihin. Ang taong ito, para masiguro na ang kanyang anak, ay makakamit ang pangalan sa martial exam sa hinaharap. Upang makapaghanap ng isang blood art, ay gumawa pa ng ganitong palihim at maruming gawain. Sa pagkakaalam ko, ang nakuha niyang pera sa panlilinlang ay nasa 14 o 15,000 tael na ng pilak. Hindi rin naman pahuli si Chen An. Alam na ngang galing sa hindi malinis na paraan ang pilak. Kinuha pa rin niya. Ni minsan, hindi niya naisip na itama ito. Kaya, naiinggit o may sama ka ng loob kay Chen An, tama ba? Tama ba? Dahil may sama ka ng loob. Bakit mo pa ngayon ilalantad ang talento mo? Kailangan ko ng mga mapagkukunan. Ay, hindi ka umasa sa patong-patong na mga yaman. Pero nakaabot ka pa rin sa ganitong antas sa maikling panahon. Ang likas mong talino ay mas malakas pa yata kaysa kay Fang Yong. Sandali nga. Ikaw ang nagpasa ng sisi para kay Zhu Biaotou. Magaling ka. Tama, Huang Shai. Sa black market, bumili ako ng isang sword art.
Ang pangalan nito ay Liiyang. Ayos lang, kaunting pilak lang naman. Pwede namang punan iyon sa susunod. Hindi na kailangang bigyang pansin ito. Napakaganda ng talento mo. Mas malakas ka pa nga ng kaunti kaysa kay Fang Yong. Pero halos kapareho mo rin ang kalagayan noon ni Fang Yong. Halos nakatadhanang ganoon ang magiging kinabukasan mo. Matagal nang inililihis ng aming escort agency ang mga mapagkukunan kay Ji Baichuan. Kahit ipakita mo pa ang ganitong talento, wala ka pa rin gaanong mapapalang pagsasanay. Gusto ko lang bumikbit ng sarili kong pangkat sa pag-escort. Sa lakas mo, halos wala kang katapat sa ibaba ng ikapitong antas. Mas malakas ka pa kaysa sa ilang chief escort. Hindi lang pag-escort ang kaya mo. Kaya mo ring humawak ng mas malalaking escort mission. Ang isang biyahe ay may panimulang bayad na hindi bababa sa 200 tael ng pilak. Tungkol sa usapin ng mag-amang Chen, ano ang palagay mo? Mas mabuti kung maayos ito ng maayos. Mas mabuti iyon. Kahit hindi pa huli ang talento mo kay Chen An. Kulang ka pa rin sa oras sa pagsasanay sa pakikipaglaban. At wala ring sapat na supply ng mga mapagkukunan. Sa hinaharap, mahirap ka nang makapantay sa kanya. Pero, nawala na sa escort agency si Fang Yong. Kaya hindi na namin pwedeng bigin ka ulit. Marami na akong taon sa escort agency. Mula una hanggang ikawalong antas. May masasabi na ako. Ano man ang mangyari. Kailangan ko ring makapaghanap ng ilang mapagkukunan para sa iyo. Ilang punong escort ito. Ang taong ito ay si Jiang Ping. Gusto kong makita mismo ang lakas mo. Totoong kabilang siya sa mga pinakamahusay at mas matibay pa ang kanyang pundasyon kaysa kay Fang Yong. Noon pa man, ikaw ang gumawa ng madugong pangyayaring iyon. Ako pa ang napagbalingan ng sisi. Hahaha, magaling. Noong araw na iyon, hindi man direktang, nabawi rin ito ang kaunting pangalan ng escort agency. Hindi ka masama. Napakalakas ng iyong pundasyon at pag-unawa. Halos kapantay mo na ang mga tulad ni na Song Yuanshan at Ji Chanshan. Maikli lamang ang panahon ng iyong pagsasanay. Ngunit nagpausbong pa ito ng pag-angat sa 2 sining. Ganyang antas ng pag-unawa. Ang tanging kinatatakutan ko ay makapantay pa niya si Chen An, walang duda. Ang likas mong galing ay maihahambing kay Chen An. Bakit mo laging ikinukubli ang iyong likas na talino? May nangyaring sakuna sa pamilya. Napilitan akong itago ang apelyido at pangalan ko. Tama ang pakikipagkasundo. Ang talento mo ay kapantay ni Chen An. Ngunit wala ka ng buhay na tulad ng sa kanya. Huli na ang pagsisimula mo. Lahat ay huli na. Hay! Ang nakababatang henerasyon ay dapat tumahak sa marangal na landas. Iulat ko ito sa punong pinuno. Kahit paano, dapat ka ring mabigyan ng mas mataas na pagpapahalaga. Dapat maglaan tayo ng ilang mapagkukunan. Totoong hindi na dapat maulit pa ang nangyari kay Fang Yong. Kung hindi, para tayong nagmistulang iniwan ng 2 henyo. Magmumukha tayong katawa-tawa. Ano? Muli na namang may lumitaw na henyo ang Sihai Escort Agency. Ang talento ay kapantay ni Chen An. Anong klaseng swerte ang dumapo sa Sihai Escort Agency? Nakapagpalaki lang sila ng ilang bulok na tagapag-escort. At heto, lumitaw pa ang 2 salinlahing may pambihirang talento. Ang isa ay mas matindi pa kaysa sa isa. Si Fang Yong ngayon ay itinuturing ng parang hiyas ng punong pinuno ng Chengfeng Escort Agency. Ngayon naman, sa Sihai Escort Agency ay mailumitaw pang mas kahanga-hangang tao. Ang talento ay maihahambing kay Chen An. Masama ang takbo ng kapalaran. Bakit nga ba? Ang magagandang punla ay napupunta pa sa bulok na escort agency na ito. Ang henyo na ito ay dapat sana ay papunta sa ating Martial Hall. Noon pa man, madalas na naming tinatanong ang balita tungkol sa Jidao Martial Arts Hall. Ngunit hinarangan ni Matandang Chen ang mabuting kapalaran. Pati ang mga magulang ni Jiang. Sino bang magulang ang ganyan tratuhin ang panganay nilang anak? Wala na, at least may Chen An na tayo. Si Jiang Ping ay hindi na bata. Kahit dumating siya sa Martial Hall, mahirap pa rin siyang mapasama sa 5 antas. Kailangan nating tingnan ito mula sa panig ni Chen An. Ginawa rin ito ni Chen Weimin para kay Chen An. Isa lamang itong hakbang na walang magawa. Sayang, isang napakahusay na talento sana. Kahit hindi siya makapasok sa 5 antas sa hinaharap, maaari pa rin siyang makatulong kay Chen An sa laban. Maging kaliwang bisig at kanang braso ng aking Martial Hall. Kapag narinig mo ito, makakaramdam ka ba ng bigat? Isa siyang henyo na kayang makipantay kay Chen An. Anong bigat? Nalinang ko na ang gintong buto. Hihi! Hindi mo inaasahan iyan, ano?
Ako, si Jai, ay muli na namang nakasunod sa iyo. Mukhang sa oras ng martial exam. Ikaw at ako ay tiyak na maglalaban. Ngunit dahil may lumitaw na ganoong tao sa escort agency, tiyak ding mahahati sa kanya ang ilang mapagkukunan. Sa hinaharap, hindi tiyak na mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Nagpasya na ang pamilyang Lin na buong lakas akong tulungan sa pag-atake sa martial exam. Wala siyang makukuhang mapagkukunan. Ikaw naman. Dahil sa isang tunay na kasanayan, matagal mo nang sinusuyo ang dalagang Chen. Ganoon na katagal. Dapat ay pinapansin ka na niya ng may ibang tingin. Wala naman. Nakipag-away pa nga ako para roon. Hihi! Marahil ay ayaw niya sa isang playboy na tulad mo. Hindi ko nga kinaiinisan na mahina at walang lakas siya. Malinaw namang maganda ang pinagmulan niya. May mabait siyang tiyuhin. Pero sumuko siya sa kalagitnaan. Ayaw niyang magsanay ng sining ng pakikipaglaban. Hindi mo ba gustong humanap ng kapartner na makakasama mo sa mahabang landas? Ang aking kasama ay nasa paaralang pandigma. Ang talino niya ay kapantay ni Chen An. Kahit mas mataas ng kaunti ang likas na talino niya kaysa sa akin, ano naman? Yene, nariyan si Ji Baichuan sa Sihai Escort Agency. Hindi kailanman mapupunta sa kanya ang magagandang yaman. Jiang Ping. Sayang at hindi ako pinapayagan ng guro na magsanay ng mga teknik. Kung hindi, matagal ko nang napanghawakan ang 10% ng ki ng tabak. 5,000 tael lang. Para suportahan si Ji Baichuan. Taon-taon ay gumagastos siya ng 10,000 hanggang 20,000 tael na pilak mula sa aking escort agency. Ang sariling henyo na lumaki rito ay sabaw lang ang nadidilaan. Ikaw na nga ang umako ng sisi para sa kanya. Bakit mo pa rin siya ipinagtatanggol ng ganyan? Akala mo ba, katulad kita, na magpapalaki ng anak na kahit ang ilang tael na pabuya ng karaniwang eskortero ay kakamkamin pa, isang sakim na hangal? Totoo, medyo kulang nga. Ito ang unang pagkakataong maglaan ng mga mapagkukunan. Dapat magpakita rin ng sinseridad. Hindi bababa sa 10,000 tael ang bagay sa likas na talino ni Jiang Ping. Sariling henyo natin siya. Dapat magpakita tayo ng tapat na loob. Si Ji Baichuan ay isa lamang tagalabas. Nais pa nga naming anyayahan si Ji Baichuan na sumali sa Sihai Escort Agency. Hindi na kailangang mag-escort. Pangalan lang ang ilalagay. Ngunit magalang siyang tumanggi dahil nais niyang maging malaya. Baka sa hinaharap ay magrebelde rin siya. Napatibay na ni Ji Baichuan ang gintong buto. Pag nagbago ang ranggo ni Ji sa talaan ng pagsusulit pang martial, tiyak na may iwan ang kanyang pangalan. Talagang kahanga-hanga. Ang batang ito malamang ay makakamtan ang danga sa pagsusulit pang martial. Kaya dapat ibaling ng aming escort agency ang mga yaman nito sa kanya. Upang tulungan siyang makamit ang tagumpay sa pagsusulit pang martial. At pagkatapos, sa tulong ng mga yaman ng 5 akademya, lusubin ang ika-5 antas. Nauusisa rin ako. Maging si Ji Baichuan ay ayaw pumasok sa aking Sihai Escort Agency. Wala pang formal na pag-apprentice. Bakit handa pa ring ibuhos ng punong-pinuno ang lahat ng kaalaman niya sa kanya? Ako ang pinakamatagal ng sumunod sa punong-pinuno. May kaunti akong alam na loob ng pangyayaring ito. Anong lihim na usapin? Masasabi ko lamang na sa pagpasok ni Ji Baichuan sa ika-5 antas, kailangan niyang gumawa ng isang bagay para sa punong-pinuno. Hindi iyan maliit na hamon. May ilang nangungunang henyo ng tumanggi noon. Si Ji Baichuan lamang ang pumayag. Hindi pwedeng sabihin. Kapag lumabas ang usaping ito, malamang mapuksa ang buong angkan ng aming escort agency. Gusto mo pa bang malaman? Ay, sige na nga, kalimutan na lang. Kalimutan na nga. Xiao Jiang, maghapunan ka sa amin mamayang gabi. Ipaghahanda ka raw ng asawa mo ng ilang putahe. Mga espesyal na pagkain mula sa kanyang bayang sinilangan. Ituturing na rin iyong pagbati para sa iyo. Huang Shai, ikaw at ang iyong asawa, pumunta kayo rito. Sakto, nag-imbita ako ng ilang kaibigan para sabay-sabay tayong kumain. Hehe, pwede rin naman. Kung ganoon, tatawagin ko ang asawa mo. Sakto lang, bagong lipat ka sa bahay. Sa pagbili ng gamit sa bahay, may mga nalalaktawan talaga. Hayaan mo siyang tumulong. At magsaayos na rin siya ng buong hapag para sa lahat. Dumating na ang pondo. May 5,000 tael talaga. Sa loob ng susunod na yugto, maaari kang umangat ng mabilis. Hindi kailanman mabagal ang iyong pag-usad kaysa kay Fang Yong. Malaking utang na loob, Zhu Biaoto. Hindi malilimutan ni Jiang Ping habang buhay. Hindi na maliit ang iyong edad. Gabi na ang oras ng pagsasanay sa martial arts. Mahirap nang umasa pa sa pag-akyat sa ika-5 antas. Kaya ibinigay ng karamihan sa mga yaman ng Sihai Escort Agency kay Ji Baichuan.
Pero ang dapat sanang palakasin ang tanggapan ng escort, alalakasin pa rin. Kailangan ka pa ring maabot ang ganap na ika-6 na antas bago ka magtatlumpu. Itago mo ng maigi ang mga aklat na ito. Magagamit mo ang mga iyan sa hinaharap. Kahit pilitin mo, wala ring mapapala. Landas ng intensyon. Landas ng pagkilos, landas ng pinagmulan. Wala bang Vajra na hindi natitinag? Marami kang ang alam. Huwag mo nang isipin yan. Kung gusto mong umusad, pag-usayin mo muna ng tapat ang kasanayan mo. Kapag umabot sa ganap na husay ang iyong kasanayan, doon mo palang mapapabagsak ito. Paano ba makakamit ang ganap na husay na iyan? Bihira lang lumaganap ang ganitong uri ng sining. Walang nagmamay-ari ng ganyang kasanayan sa Yang City. Pati ang Luoyang Commerce Association sa Changping Prefecture, bihira itong ipasubasta. Pero, sino ba namang hindi kikilos kung ang balita sa Jianghu ay kasing bilis ng hangin? Bumagsak ang isang pamilyang maharlika sa kalapit na lungsod ng prefecture. Sabi nila, may isang tomo ng saber art sa antas ng kalooban na lumabas. Pero napakahalaga ng ganyang kasanayan. Ang presyo niyan ay tiyak na hindi bababa sa 10,000 tael. Hindi mo at hindi ko iyan malalaman. Sige na nga. May pera na tayo. Tiyak na kailangan nating sumabak sa matinding pag-angat. Unahin muna natin ang pinakamahusay na pampalusog na pagkain. Tingnan natin kung mabilis tayong makatawid sa bagong antas. Hanggang sa makapasok pa sa larangan ng gintong buto. Lagyan muna ng mantika, luya at bawang. Ihalo ang karne ng lingsi. Ihalo ang toyo, asukal na kristal, alak sa pagluluto at anis. Sa huli, lagyan ng tubig hanggang matakpan ang baka. Pakuluan sa mahinang apoy hanggang lumapot ang sabaw. Isang malaking plato lang, simple. Pero ang pulang braised na karne ng lingsi ay kulay, bango at lasa na kumpleto. Tapos na. Hindi rin masama ang aking pagluluto. Hindi ako pahuhuli sa asawa ng guro. May natatanging bango talaga ang karne ng lingsi. Kahit paano mo lutuin, masarap. Pagpasok ng karne ng lingsi sa sikmura, isang malawak at mainit na agos ang kumalat sa buong katawan. Binalot nito ang mga buto at laman. Napakasarap sa pakiramdam. Nagsimulang umikot si Jiangping. Sinimulan ng ika-7 antas na kasanayan ang pagpino sa enerhiya. Maliwanag na ipinapakita ng progress bar ng kapalaran ang pag-angat. Tunay ngang, ayon sa pamamaraang kain ng 2 gin na karne, mas mabisa ang epekto. Ang iba pang ika-7 antas. Marahil ay kailangan pa ng panahon bago maranasan. Pero ako, may tadhana ako. Kayang magpakita ng progress bar. Malinaw kong nararamdaman. Ang progreso sa pagpino ng buto ay 2 hanggang 3 bahagi na mas mabilis kaysa dati. Pero mahal ang karne ng lingsi. Kung susundin ang ganitong paraan ng pagkain, isang buwan ay aabot sa 900 tael ang gastos. Mukhang malaki ang 5,000 tael ko. Pero sa isang beses na pampalusog na kain, hindi pa aabot ng kalahating taon. Gusto ko ring magtabi ng pera para ipalit sa blood art. Halimbawa, iyong Vajra na hindi natitinag. Sa totoo lang, wala akong makuhang malakas na kasanayan na mapag-aaralan sa ngayon. Mas mapapangalagaan pa ang lakas kapag umaangat ang antas. Kumain muna tayo ng 2 buwan, saka na tayo mag-usap. Bago pa man siya makapagpasya, nagsimula na siyang magkulong para magsanay. Sabi niya, pagkatapos ilantad ang kaunting talento niya, kailangan pa rin niyang lumabas at kumita ng pera sa pag-escort. Pero kapag napunta na sa kamay ang mga yaman, sino pa ang iisipin pang bumuo ng pundasyon? Ang magtrabaho sa barkadong pang-escort. Lumipas ang mga araw ng paisa-isa. Mahigit kalahating buwan ang lumipas matapos niyang pag-isipan ng mabuti. Nagmula ito sa Jidao Martial Arts Hall. Mukhang ipinadala ito ng isang henyo na ang pangalan ay Chen An. Ang sulat ay para makipagbati at ayusin ang alitan. Pero napakanipis ng liham. Parang may nakapaloob na hindi pa nabubuksang bangnote sa loob. Punong escort. Nasa ganap na antas na ang nakababatang ito. Sayang, huli na akong nagsimula. Kung ilang taon lang sana nang mas maaga. Bakit ka na parito? Nasiyahan na ako. Tunay ngang bumagsak na ang angka ng Lin. At kumalat na rin ang teknik sa tabak na nasa antas ng diwa. Halagang 12,000 liang. Talaga bang napakamahal niyan? Napakamahal nga. Ngunit matapos lamang ibenta ng ilang araw, pinahinto rin ito. Sa ngayon, kahit may pilak ka, wala ka nang mapagpapalit nito. Bakit? Ano pa nga ba? Siyempre, ilang mararanyang angkan. Ayaw nilang makita na ang ganitong uri ng kasanayan ay lumaganap sa karaniwang tao. Kaya pinipilit nilang ipahinto ng mga samahan sa kalakalan ang bentahan. Mahigpit nilang hinahawakan ang malaking bahagi ng mga yamang pampaglinang ng dinastya. Ayaw nilang mapasakamay ng mga hamak na tao ang mas mataas na landas ng martial arts. Ayos.
Ipinakita ni Jiangping ang ganap na ikasyam na antas sa loob lamang ng kalahating araw. Dahil dito, nagkaroon ng maliit na usapan sa loob ng Yang City. Nakakatakot talaga, kalahating buwan lang para makabutas sa isang maliit na antas. Kung magkakaanak man, nararapat lang na tulad ni Jiangping. Nga, sabi pa nila, si Fang Yong ay nasa antas na ito pa rin. Hindi pa rin nakalulusot sa ikawalong antas. Sa tingin ninyo, sino ang unang makakabutas sa ikawalong antas? Kailangan pa bang isipin? Siyempre, si Jiangping. Narinig ko, mas makisig pa raw siya kaysa kay Pan-an. At ang likas niyang talino ay maihahambing pa kay Chen-an. Sa palagay ko, si Fang Yong. Matagal na siyang nasa ganap na ikasyam na antas. Siyempre, siya ang unang makakabutas. Kung hindi kayo kumbinsido, maari tayong tumaya. Itataya ko ang 50 ang na si Fang Yong ang mauna. Tumaya na tayo, sino ba ang urong? Ipapanalo ko si Fang Yong. Ikaw? Ano naman ako? Kahit humahanga ako kay Jiangping. Kailangan pa ring maging patas. Lumipas ang panahon na parang kidlat. 2 buwan na naman ang lumipas. 2 taon at 2 buwan na lang ang natitira bago ang paligsahang ito sa martial arts. Lumabas ang balita mula sa Chengfeng Escort Agency na si Fang Yong ay matagumpay ng nagsanay ng bakal na balat. At nasahanay na siya ng ikawalong antas. Ilang sugalerong sumugal ng todo ang nawalan ng lahat hanggang sa maubos ang kanilang kabuhayan. Sa huli, naging pantay-pantay silang lahat. Paano naman ako magiging hindi kapantay ng iba? Ngunit ilang araw lang pagkatapos. Dumating ang balitang madaling nabasag ni Jiangping ang ikawalong antas. Lahat ay nabigla. Lumipas pa ang 2 buwan. Si Jiangping ay nakaabot na sa maliit na tagumpay sa bakal na balat ng ikawalong antas. Sa unang pagkakataon, nalampasan niya si Fang Yong. Nasaksihan ito ng lahat. Sa ilalim ng gayong mga yaman, ang likas na talino ay maihahambing kay Chen-an. Kung sa bilis na ito, sinasabi ninyo, baka magpakita rin si Jiangping ng matayog na ambisyon at sumalakay sa gintong buto. Pagsalakay sa gintong buto, wala pa siyang karapatang magsanay. Kung pagsasanay sa kalamnan at buto, pag-aaksaya lang iyon ng panahon at mga yaman. 23 taong gulang pa lang siya. Ngunit kakapasok pa lang niya sa ikawalong antas. Ako nga, sa paghubog ng kalamnan at buto, 3 taon na pataas ang inilaan ko. At kung isasama pa ang panahong gugugulin sa pagpapanday ng buto, bago niya marating ang gintong buto, lampas 27 na siya. Kahit ang ika-6 na antas ay mahirap nang maabot ng ganap. Sa oras na dumating iyon, hindi na niya maaabot ang ika-5 antas. Kung matigas ang loob mo, mauuwi lang ito sa pag-aaksaya ng panahon. At pag-aaksaya rin ng mga yaman. Nakakalungkot at nakapanghihinayang. Ngunit nakalulugod din at nakagagalak. Ang sinabi ni Song Yuanshan, huwag mo iyong isapuso. Kapag nagsalita ang taong ito ng ganyan, hindi niya layong pahinain ka. Sa halip, si Jay Baichuan ang nagsabi niyon. Sa panahong nagkukulong ka sa pagsasanay, ang punong kabayo ng CHI Escort Agency mismo ang umalis sa ilang biyahe ng eskolta at kumita ng hindi kakaunting pila. Kaya iminungkahi ng punong tagapagbantay sa Panginoon ng bahay. Napaglaanan ka ng ilang yaman. Dapat ay narinig ito ni Jay Baichuan. Kaya ginamit niya ang salitang ito para magpabida. Hindi naman kailangang napakarami ng iyong mga tagumpay. Basta mapalago ang mga kakaibang ambisyon. At tuluyang maubos ang bulsa ng Panginoon ng bahay. Ibibigay ng Panginoon ng bahay ang lahat ng laman ng bulsa sa naturang henyo. Huwag kang mag-alala, matagal nang ipinangako ng Panginoon ng bahay. Na muli kanyang bibigyan ng 3,000 tael na pilak. Hindi mababago ang bagay na ito dahil lang sa isang salita ni Song Yuanshan. Nausisa nga ako. Bakit ganoon na lamang ang pag-aaruga ng Panginoon ng bahay kay Jay Baichuan? Parang sarili na niyang anak kung magsabi ang iba. Hindi ko alam. Bukod kina Jay Baichuan, sa Panginoon ng bahay, at sa punong tagapagbantay. Walang sinuman ang nakaalam sa tunay na dahilan. Ngunit sa hula ko, may isang kaaway ang Panginoon ng bahay na nasa ika-5 ranggo. Iyong uri na hindi ka maliligtas kung hindi mo siya mapapatay, o siya ang papatay sa iyo. Hindi ko masisiguro. Paghula ko lang iyon. Kaya kung gaya ng aking inaakala. Kapag nakapasok na si Jay Baichuan sa ika-5 ranggo, tiyak na may labang buhay at kamatayan. Kaya buong-buo siyang tinutulungan ng Panginoon ng bahay. Kung sakaling pagkatapos pumasok sa ika-5 ranggo si Jay Baichuan ay tumalikod at hindi tumupad sa pangako. Hindi yata mangyayari iyon. Pagkatapos, binanggit muli ni Zhu Biaoto na sa mga darating na araw ay mangunguna ang punong tagapagbantay sa isang biyahe ng pilak na kargamento. Sa lakas kong ito. Kung makasama ako sa isang biyahe, magkano kaya ang makukuha kong pilak? Ang lakas mo ay nasa ilalim lang ng punong tagapagbantay. May tuturing kang ikatlong pinakamalakas sa CHI Escort Agency. Mga 500 tael ang kita sa bawat biyahe. Kung mag-isa kang sasama sa pilak na eskolta, magkano ang makukuha mo? Mag-isa mong paghatid ng pilak. Kabataan, masyado ka na namang mataas mangarap. Iyan ay para lang magawa ng lakas na tulad ng sa Panginoon ng bahay. 3,000 tael ang panimula,
Ganyan karami. Hindi naman marami ang pilak na eskolta bawat taon. Ang mga pilak na biyahe na tinatahak ng Panginoon ng bahay ay pribadong napagkasunduan. Karamihan sa mga pilak na eskolta ay napakahirap. Sa daan, siksik ang mga panganib. Kailangan ng isang mahusay na nasa gitnang antas ng ika-6 na ranggo. Ang pilak na eskolta na tinanggap ng punong tagapagbantay sa pagkakataong ito ay nasuri na. At pinili ang may pinakamababang panganib. Nakatakda rin ang ruta. Kung gayon, maaari bang sumama ang nakatatanda at ang nakababata sa biyahe ng pilak na ito? Kailangan ko itong mapag-usapan muna sa punong tagapagbantay. Hindi na kailangan pang pag-usapan ito. Kung ang mga nakababata man ay hindi makaliligtas. Sa palagay ko ang lakad na ito ay tiyak na mas maraming panganib kaysa swerte. Kung may nakatatandang kasama, kahit tungo sa kabilang buhay ay hindi na kami mag-iisa. Hintayin ang abiso. Sa kislap ng aking gintong balat at mga litid at buto, ang tibay ng aking katawan ay kapantay na ng enerhiya ng espada ng isang punong maestro. Kapag napanday ko na ang jade na buto, gusto ko ngang subukan. Gaano kaya ako lalakas kapag pinatibay ng jade na buto at gintong balat? Lumapit kayo. Nang banggitin ng punong tagapagbantay ang pinagmula ng dalaga, sinabi niyang isa siyang ipinatapong apo ng kalabang angkan, na buong tiwalang ipinagkatiwala ng matalik na kaibigan ng kanyang ama, at ipinadala sa isang malayong tahanan sa labas ng ilang prefecture. Gaano kalakas ang angkan ng kaaway? Ang pinakamalakas ay isang nasa talaan ng pagsusulit militar, nasa ika-7 ranggo at may gintong buto. Ikaw. Tingnan ninyo ang ayos ninyong takot mamatay. Hindi man lang kasing hinhin ng isang kabataan. Bakit patatanggapin ang ganoon kalakas na kaaway? Hindi ba kami lang ang madadamay? Kung sakaling makaharap ko ang naturang dalubhasa, pipiliin kong sumuko agad doon pa lang. Sa eskortang ito, may mga tao ng CHI Escort Agency na kasama. Hindi aabot sa punto na malalagay sa panganib ang buhay naming lahat. Bakit hindi na lang ito ipasama sa proteksyon ng isang ika-6 na ranggong dalubhasa? Ganyan ang iniisip mo. Kahit ang angkan ng kaaway ay tiyak na ganoon din. Ang misyong ito ay nangangailangan ang pagiging lihim, hindi ng pagpapapansin. Ang lakas namin. Ang henyo ng gintong buto ay minamaliit iyon. Malamang, pansamantala rin ay hindi niya maiisip iyon. Hintayin muna natin siyang makabawi. Dapat nakalayo na tayo sa panganib. Sige na, sa mga susunod na araw kailangan mong magtago sa karitong pangkargamento. Kuya, mamamatay ba ako? Hindi. Ayaw mamatay ni Xiao Yao. Hindi ba ang mga nauna sa atin ay umalis ng may dalang pilak na escort? Bakit nakasaksak ang bandila ng Weiwu? Sayang City. Sa mga kalapit na county, sino ba ang hindi nakakakilala sa CHI Escort Agency? Pero pagkalabas ng Changping Prefecture, kailangan pa ring palitan ng bandila ng katarungan at kagandahang loob. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Jiangping. Itong dalagang tinatawag na Luyaw. Ang pamilya ng kaaway nila ang mismong lokal na maton sa loob ng Changping Prefecture. Kaya kailangan nilang kumilos araw at gabi para agad makalabas sa saklaw ng kapangyarihan ng Changping Prefecture at mapakinabangan ang pangalan ng escort agency para maiwasan ang maraming inspeksyon at abala sa daan. Sa Bukang Liwayway, hahagibis kami ng daangli basta makapagpahinga kami bago ang pasong tarangkahan. Kainin mo habang mainit pa. Sa tabi ng punong tagapangalaga, ako na ang magtatakip para sa iyo. Salamat! Kapag sapat na ang pahinga, saka tayo muling aalis. Nabalam ang oras. Walang sinuman ang kayang maghintay. Gaano pa katagal bago tayo makalabas ng Changping Prefecture? Magtiis ka muna ulit. Ilang araw na lang at makakaalis ka na sa prefecture. Esan? Hindi simpleng grupo ang mga ito. Ang magkabilang kamay ay tiyak na nabalot na ng sariwang dugo. Narinig kong may malaking tulisan na kakalabas lang dito. 5 tao lang. Pero bawat isa ay napakalakas. Ninakawan nila ang ilang karavan ng mga ngalakal. At marami silang pinatay. At ang pinuno nila ay nasa ika-7 antas. Mukhang ang grupong ito nga iyon. Ay, mga Ginoo. Saang dako ng High County sila pupunta? Maraming salamat. Bakit biglang tumigil makipaglaban ang pinuno? Nagbago ang isip niya.
Hoy, hindi mo ba nakita ang bandila ng Weiwu na nakasaksak sa karito ng kargamento? Hindi madaling asarin ang mga taong iyon. Pero hindi ba sinabi ng pinuno? Ano ba ang pakialam nila sa dangal at katarungan ng escort agency? Kapag nakita nila, kukunin at papatayin agad. Naglalakas loob kang questionin ang pasya ng matandang ito. Nataranta ang mga taong iyon. At napakahusay ng kanilang kagamitan. Halos siguradong mga silver escort iyon na may dalang mabigat na kayamanan. Ang dalawang nasa likuran na sumusuporta sa hanay. Sapat ng lipulin tayo. Ano ang magagawa natin? Saksakin ko pa uli. Nanginig sa takot ang mga tao ni Dilong. Sabi mo, sa huling sandali ay lilipat tayo sa ibang lugar. Hintay pa. Ang opisyal na daang ito ang kailangang daan papunta sa mansyon ng Lin. Tingnan pa natin ulit ngayong gabi. Hindi masabi ng tiyak. Hindi ba dumating na ang biktima? Maghintay kayo, makikita ninyo. Makikita ang ano? Dumaan dito ang pangkat ng escort. Nakita namin, may kasamang dalagang mga 15 o 16 anyos. Hindi na sayang ang interogasyon. Mukhang hindi nagsinungaling ang matandang pulubi. Niloko niya tayo at huli na nating nakuha ang balita. Ang pinuno nila ay papunta rito ng nagmamadali. Kung magpuputol ng damo, dapat tanggalin pati ugat. Hindi natin dapat hayaang may matirang buhay. Hehe, napakabuti mo naman. Halika, dadalhin ko kayo para makilala ang dalagang iyon. Palitan ang bandila ng bangis ng bandila ng katarungan. Kahit papaano, naging maayos ang lakad na ito. Hindi pa natin nararanasan ang gulo. Maraming salamat, kuya. At saka, mga ginoo. Kapag nakatawid pa tayo sa bayang ito, maaabot na natin ang tahanan ng malayong kamag-anak. Pagdating noon, magiging ganap na ligtas na siya. Huwag muna kayong matuwa ng maaga. May kalahati pa tayong daan. Hindi dapat maging pabaya. Nariyan si Xiao Jiang. Mas napadali na rin ang pag-asikaso sa mga escort ron. Noong huli, nang pinangunahan ng punong tagapaghatid ang pangkat sa isang escort ron at nakasalubong ang mga tulisan. Isang mandirigma lamang sa ikapitong antas ang kabila. Pero dahil sa mga mandirigmang nasa ikawalong antas sa panig nila, mas marami sila, kaya napilitan silang makipaglaban ng ubos lakas. Sa huli, umuwi silang wasak at talo. Pero noong huling pagkakataon, hindi kami sumama. Sa susunod na kargada, ano naman ang masasabi mo rito? Ang bayang ito ang lugar na tinitirhan ng iyong malayong kamag-anak. Mataas ang antas ng mga mandirigma rito. Pang-ikalawa lamang ito, kasunod ng kabiserang panlalawigan ng Black River. May panganib dyan. Ayos lang. Nadaan na rin namin ang bayang ito. Ang mga napuntahan namin ay pawang malalayong bayang sakop. Hindi pa kami nakararating sa kabiserang lungsod. Salamat sa inyo. Mamuhay kayong maayos kasama ng inyong malayong kamag-anak. Itago ang pangalan at magkubli. Huwag ka nang mag-isip ng paghihiganti. Iyan ay isang henyo na may gintong buto. Sa hinaharap, aabot siya sa ranggo ng isang kilalang iskolar. May taglay siyang dangal at pangalan. Hindi mo siya kayang banggain. Madadamay pati ang pamilya mo. Makakapagsanay ba ng martial arts si Xiao Yao? Narating na natin ang bayan. Pagpasok sa lungsod, magpakababa tayo. Kapag may nangyari, tiisin mo muna hanggat maaari. Mataas ang antas ng mga malalakas sa bayang ito. Kahit ang nasa ika-6 na antas, kailangan meron. Kahit ang mga dakilang angkan ay kailangan ding paluwagin ang pamantayan. Tulad ng bilang ng pwesto sa eksaminasyong militar ng kabisera ng lalawigan. Umaabot sa 50. Siyempre, napakarami ng malalakas sa mga dakilang bayang ito. Mas matindi ang kompetisyon. Kayo muna ang kumain. Ihahatid ko muna ang kargamentong ito. Hindi naman kailangang magmadali. Kumain muna kayo. Kapag naipadala agad, mas panatag ang loob. Hindi naman siguro magkakaroon ng anumang aberya sa loob ng lungsod, ano? Mukhang malaking problema ang susunod. Ano ang ibig mong sabihin? May humaharang sa daan. Tayo mismo ang pakay nila. Sa mga tulad naming dayong pangkalakal. O sa mga pangkat na nagbibiyahe ng kargamento. Sila ang gumagawa ng pamamaslang at pagnanakaw sa kargamento. Napakalakas ba nila? Hindi pa malinaw. Pero 2 ng pangkat ng tagapaghatid at 3 pangkat ng mga ngalakal ang napahamak. Patay ang tao, na wala pa ang mga kalakal. Marami ng ika-7 antas na mandirigma ang napatay. Baka naman nasa ika-6 na antas. Hindi ko alam. Pagkatapos nating kumain, sina Zuyu at Liang Sheng ay sasama sa akin sa isang lugar para mag-imbestiga ng balita. Si Xiao Jiang at ang iba pang mga tagapaghatid, dalhin ninyo ang kargamento sa tuluyan. Mali ang napuntahan mo, binata. Ang lungsod na ito, hindi mo malalampasan at hindi ka rin makababalik. May mga mata at tainga rito ang mga humaharang sa daan. Matagal na kaming may hinala, pero hindi namin sila matagpuan.
Sa pangunahing lansangan kahit sino pwedeng sila. Kahit mag-ingat ka, mahirap pa ring maiwasan. Kumusta na? Nagkaisa na ang ilang malalaking pangkat ng kalakalan at ang mga pangkat ng escort. Nagpasya silang tipunin ang mga mandirigmang nasa ikapitong antas. Subukan muna natin ang sitwasyon. Tukuyin ang lakas ng mga bandidong humaharang sa daan. Mas mabuti kung mapupuksa sila ng isang bagsakan. Umalis na sila. Pinakamatagal, bukas ng umaga lalabas ang resulta. Matutulog muna kami. Mag-ipon muna ng lakas at sigla. Bukas, dapat makaalis tayo ng maayos. May nangyari. Kagabi, 11 malalakas na mandirigmang nasa ikapitong antas ang sabay-sabay na umalis. Ang kinalabasan, isa na lang ang nakatakas pabalik na sugatan ng malubha. Pero kakalipas lang, wala na rin siya. Ang katawan niya ay nagtaglay na ng gintong buto. Kumikinang ang laman at buto. Nakatayo siyang nakabihis ng gintong baluti. Kahit 13 tao pa ang sumalakay, hindi nila nabutas ang depensa niya. Hindi mo ba naisipang magsumbong sa mga opisyal? Dapat matagal mo nang ipinaliwanag ang sitwasyon sa mga opisyal. Ang kinatatakutan ko, baka kakutsaba rin sila. At tumanggap din sila ng bahagi. Kung talagang gusto ng opisyal na ito na makialam. Kahit hindi niya kaya ang kalaban. Matagal na sana siyang nagpunta sa tanggapan. Kundi, patayan at pang-aabuso lang ang aabutin naming mga dayong panauhin. Hindi pwedeng humingi ng eskortang mula sa mga mandirigmang nasa ika-6 na antas. Noon, may mga karabanang dumalaw na rito para humingi ng proteksyon sa mga malalakas na nasa ika-6 na antas. Pero minsan isinara lang nila ang pinto at hindi nagpakita. O diretsong tumanggi. Noon, nagtataka pa ako. Ngayon ko lang naunawaan. Marahil matagal na nilang alam ang lakas ng humaharang sa daan. Kaya hindi sila nangahas tanggapin ang trabahong ito. Sa kasalukuyang kalagayan, kami na lang ay maghihintay hanggang mamatay sa lungsod na ito. Hanggang sa mabusog sila at kusa ng umalis. Nasaan pa ang batas? Nasaan pa ang katarungan ng langit? Napakagulo nito. Sa umaga, samantalahin natin ang dagsa ng mga palabas ng lungsod. Hatiin ang lahat ang grupo sa maliliit na unit. Bawat isa, magdala ng mahahalagang gamit. Tumakas ng magkahiwa-hiwalay. Ako at ang 3 pinunong eskorta ang magdadala ng natitirang kargamento. Kayo na walang dala ang tumakas. Hindi kayo dapat pag-initan bilang mga target. Mas mataas ang lakas ko kaysa sa 3 pinunong eskorta. Ako na ang magdadala ng ilan sa mga kargamento. Hindi maaari. Ikaw ay henyo. Sa hinaharap, ikaw ang magdadala ng pangalan ng High Escort Agency. Binata. Mag-ensayo kang mabuti. Maaaring hindi ka man umabot sa ika-5 antas sa hinaharap. Pero kung lalaliman mo ang iyong kahusayan, sa antas ng intensyon, hindi rin imposible na madaig mo ang ika-5 antas. Ang Yang City ay sa iyo sa hinaharap. Kung maaari, ngayong araw may malaking galaw tayo para alisin ang salot sa bayan. Sino? Nais ko ring malaman. Hindi ba nagbigay sa iyo ng mga yaman at tulong ang mga nakatatanda mo sa pamilya? Bakit kailangan mong gumawa ng pagpatay at pandarambong? Kung may ganyan akong nakatatanda, hindi sana ako mauwi sa ganito. Para sa 6 na antas na sining ng dugo, kailangan kong kumita ng sarili kong salapi. Qingchen Prefecture. Mga dalubhasang bihasa sa ganitong uri ng sining. Dapat ay narinig ko na ang tungkol dito. Li Fiyu. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Alam mong hawak ko na ang 80% ng lakas ng espada. Pero hindi ka umatras. Bakit ako urong? 3 taon na akong nagsasanay ng tabak. Hindi naman ako mas mahina sa iyo. 70% lakas ng tabak. Kabataan. Kailangan mo pa rin kilalanin ang veterano. Matandang kalakal. Ikaw pala, huli nang namukadkad ang iyong talino. Bagaman malakas ang kinang tabak, maalis ang malaking bahagi ng kinang tabak. Ngunit sa huli, ang katawan at buto ay hindi pa rin kasing lakas ng sa mga kabataan. Masyado pang bata ang mga kabataan. Hindi mo ba alam na habang tumatanda ang tao, lalo siyang nagiging tuso? Gintong buto. Hindi lang gintong buto. Nagliliwanag ang gintong balat at gintong buto. Sino ka ba talaga? Hulaan mo nga. Madali kang magbalak kayo at ayaw mong mabunyag ang iyong pagkatao. Nasa nangungunang 10 ka sa talaan ng pagsubok militar. Ikaw ba si Zhong Wuming? O si Li Qingqing? Itong mga salot ng dali, kailangan bang lipulin ang lahat hanggang sa huli?
Eh, hindi ka rin naman ba ganoon kung lumipol hanggang sa huli? Kinamumuhian ko na hindi ako isinilang sa angkan ng marangal na pamilya. Kung ako may naipong mga yaman at sangkap, hindi tiyak na ako ay mas hihina kaysa sa iyo. Sapat na ang aking husay upang igupo kayo. Itong mga supling ng mararangal na angkan. Ito ang pinakamalaking pakinabang sa lakbay na ito. Ang lihim na hindi ipinapasa ay hindi matutumbasan kahit ng ginto. Hindi pa ba bumabalik ang punong escort at ang mga kasama niya? Hindi pa bumabalik. Sinasabi lamang sa liham na napawi na ang sakuna. Kaya nagpunta na sila upang ihatid ang natitirang mga kargamento. Delikado ang pilak na kargamento. Palaging may iba-ibang hindi inaasahang pangyayari. Mas mabuti pang pagtuunan mo muna ng loob ang pag-angat ng iyong lakas. Malapit nang bumalik ang dakilang pinuno. At muli kang pagkakalooban ng pilak. Ito na ang saklaw ng kinang tabak. Ang ganitong paraan ng pagsasanay ay lubhang nakalalamon ng lakas ng isip. Dahil ito sa pagtaas ng aking pagkaunawa. O sa paglawak ng aking pananaw sa sining. Mas paunlarin pa. Matalinong pakinabang ng munting tao. Marahil ang huli. Kaya ng sining. Hayaan mong mapagdugtong sa isip ko ang buong daan ng pakikipaglaban. Sa realidad, maaari bang mas mapabilis pa ang pag-angat? Subukan pa natin. Hindi ubra ang pamamaraang ito. Marahil, kapag mas mataas na ang antas, sa kamuling subukan. Marahil sa maikling panahon ay makakamit ko ang paghawak sa diwa ng tabak. Nasugatan ang nakatatanda. Walang pinsala. Kasunod, noong ihahatid ang huling kargamento, muli kaming nakatagpo ng mga bandido. Nasugatan ng isang taga. Yan Ju. Ang henyo na nakamit ang gintong buto ay pinaslang ng iba. Sino ang pumatay? Hindi alam. Hindi kaya isang mataas na eksperto sa antas 6 o maging 5 antas. Nakita ang kawalang katarungan sa daan. Pinugutan ang demonyong iyon. May mataas na dalubhasang mismong dumating sa lugar. At inisa-isa pa ang takbo ng laban. Sa huli ay nakabuo ng isang pasya. Isang napakapangilabot na eksperto sa antas 7 ang pumatay kay Yanju. Mahigpit na sinabi ng dalubhasa sa muling pagbubuo ng tagpo. Ang pumatay kay Yanju. Hindi pa tiyak kung gaano katindi ang likas na talino. Ngunit ang daan ng pakikipaglaban ay napakalalim at napakalayo ang naaabot. Tiyak na sinanay niya ang gintong balat at gintong buto. Mas mataas pa ang kanyang sining. Naihawak na ang 8 bahagi ng kinang tabak. Kung ihahambing kay Chen An, paano? Kung ang taong ito ay pumasok sa antas 6. Si Chen An ay mapag-iiwanan na lamang sa gilid ng daan. Ang huli ay mas marami lamang taon ng pagsasanay. Mas mataas lang ng kaunti ang antas. Huwag nang banggitin pa ang mga henyo na ikalawa lamang sa lalawigang kabisera. Maging sa aming Changping Prefecture. Marami sa kanila ay kasintanda ni Chen An. Ngunit kaya pa rin nilang lampasan siya. Ang mithiin ng mga iyon ay hindi ang dangal at katungkulan. Ang ganitong lakas ay panimula pa lamang. Kung ihahambing sa ilang henyo sa buong kaharian ng dali. Parang itinaas ang ulo upang silayan ang buwan. May loob pero kulang sa lakas. Kung pababayaan kong magsanay ng espada ang 2 bata ng sabay, baka doble ang pagpawis nila. Pwede bang mas mapabilis? Sa usapang iyan, ang ganitong antas ng pagunawa, ay para lamang ba sa Marshall Bone? O para lamang sa akin? Bahala na, sa araw na iyon na lang natin pag-usapan.
Ito ang tunay na hinahabol ng ating lahi. 5 laman loob na nagpapalago ng pinong dugo at lakas. Ngunit kapag naging isang mandirigma na, ang pinong dugo at lakas ay iniipon. Bagamat hindi marami. Maaari nitong pahintulutan akong gamitin ang blood art ng mas maaga. Hindi ko alam kung ang kasalukuyang ako ay kayang manaig sa mas mataas na antas. Kaya ko bang makipantay hanggang ika-6 na ranggo? Si Chen An, na matagal nang nagsasanay, ay nais maabot ang realm ng intent. Kailangan pa niya ng pagsasanay. Ngunit kung makakapa niya kahit kaunti, kahit kalahating hakbang na iyon sa realm ng intent, nakakatakot din iyon. Kailangan lang ng panahon. Ang Invincible Vajra na hinubog mula sa pundasyon ng Golden Bone. Kahit 10 bahagi ng galing ay kayang yumanig. Ngunit hindi mabasag ang panlabas kong kasuotan. Kung ako naman ay hubog ng Invincible Vajra gamit ang Jade Bone, maaari bang ang laman at buto ko ay umabot sa mas matinding lakas? Si Jiang Biaoto noon pa man. Hanggang sa araw na ito, ang panlabas na antas ni Jiang Ping ay matagal nang nasa ganap na ika-8 ranggo. Di magtatagal, aakyat siya sa ika-7 ranggo. Mahigit 3 bahagi na ng tunay niyang husay ang naipapakita niya. Kahit ang Jidao Martial Arts Hall ay napabuntong hininga ng may panghihinayang. Nabighani niya ang lahat sa isang iglap. Sa lakas na ito, nayangat na siya ng lampas sa karaniwan. Bilang ika-5 Biaoto ng Sihai Escort Agency. Ang mga naunang nakatatanda, sina Song Yuanshan at Ji Baichuan ay nakapasok na sa ika-6 na ranggo. Talagang napalakas na niya ang katawan niya. Mahigit 1 taon na lamang ang natitira bago ang martial exam. Nagtipon ang mga bayani at henyo sa Prefecture City mula sa iba't-ibang dako. Sa panahong ito, nagkatipon ang mga henyo mula sa Changping Prefecture sa Prefecture City. Balak din nilang dalawa na maunang magtungo roon. Hindi lang para makipag-ugnayan sa mga henyo, kundi para rin maagang masukat ang lakas ng mga kalaban. Hindi lang ang dalawang ito ang pupunta. Sama rin si Fang Yong. Fang Yong. Chengfeng Escort Agency. Pinunong nagdadalang bahay. Papuntahin si Fang Yong para makita ang mundo. Mapalawak ang pananaw. Ituring na pagsasanay. Ang nasabing pinuno. Hindi ba siya natatakot na may nakakatanda na umagaw kay Fang Yong? Si Fang Yong ay may guro na. Walang nakatatandang magpapahalaga sa isang taong minsan nang nagkanulo sa kanyang guro. Higit pa roon. Magaling man ang isang ligaw na henyo. Sa lungsod ng prefecture, marami pa ring henyo na mas malakas kaysa kanya. Doon, walang dakilang tao ang magtuturing sa kanya na hiyas. Ang ibig po ninyo, nakatatanda, ay sasama rin ako para makita ang mundo at mapanday ang aking sarili. Mukhang binigyan na ng sapat na pilak. Si Jay Baichuan ng punong leader. Malayo ang daan sa Jianghu. Walang puwang kahit sa pinakamaliit na pagkakamali. Nasa Changping Prefecture si Chen An. Nandyan. Naroon siya palagi. Hindi ka ba medyo natatakot kay Chen An? Hindi naman. Di mabuti. Naubos na ng punong pinuno ang buong ipon ng pamilya. Iyan ang buong puso niyang pakay. Kabilang ka rin sa sarili nating mga tao. Hindi pwedeng masyadong pabor sa isa at malamig sa iba. Sige na, bukas ng maaga, sumama ka na sa kanila. Ang bilis naman. Mas mabuti ang maaga kaysa mahuli. Sa totoo lang, nakalimutan kitang sabihan. Sumama ka rin. Ang mga sinasabi mo ay halos kapareho ng hitsura mo. Hindi. Mas nakapagpapalayo ang salita kaysa sa mukha. Mahaba at balingkinitan ang pangangatawan. Mas marangal ang anyo kaysa sa batang iyon. Kaya hindi ka magawang ilayo ng mga tao. Wei Ru, dapat ay narinig mo na ang pangalan ko. Kasing ugong ng kulob. Maraming salamat sa pagligtas mo noon. Noong gabing iyon, kung wala ako, akala ko mas mapapanatag pa rin ang lahat. Salamat!
Kapag pumunta ka sa prefectural city, maging mas maingat ka sa kilos mo. Mag-isip ka ng 3 ulit bago kumilos. Kung hahanapin mo ang gulo, malamang hindi ako tutulong. Puro ganyan na lang para sa mumunting pakinabang. Huwag mong gawing napakasakit pakinggan. Sa tingin ko, ang gwapong binatang ito ay walang pinsala. Hindi tulad ng batang iyon na pasaway at mailap. May matatalim na sulok ang mukha niya. Malinaw at mariin ang sinabi ni King Yan. Sa pagkakataong ito, bumabalik siya sa landas ng pakikipaglaban. At hindi aabot sa tuktok. Wala ring isip para sa pag-ibig. Mataas ang likas na talino ni Chen Qingyan. Mas may biyaya pa kaysa kay Chen An. Sa usapin ng pag-unawa, hindi sigurado na mas mahina siya kaysa sa iyo. Hindi ito ang daan papunta sa prefectural city. May isang kaibigang sasabay sa amin. Napakarami niyong henyo sa Yang City. Kahanga-hanga. Ang makahigit kay Chen An sa pag-unawa ay hindi pwedeng maliitin. Jiang Ping. Hindi nga matatawaran ang unang henyo ng Yang City. Ang espada ng naglalagablab na araw ay nasa sukdulang antas na. Buti na lang wala siyang kinabukasan. Sa akin ang kinabukasan. Swerte mo. Ang espada ng naglalagablab na araw mo ay napino na hanggang sukdulan. Mukhang kulang ka pa sa isang masalimuot at malalim na teknik. Totoo, kulang nga. Mayroon akong isang sining ng itak na napakataas ang diwa. Gusto mo bang aralin? Anong antas? Antas ng diwa o antas na maaari ng maging saklaw? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kahit mapulutan mo ng teknik kay King Yan. Kapag nalaman ito ng kanyang tiyuhing nasa ikalimang ranggo, tiyak na papatayin ka niya. Hindi naman hahangaan ng tiyuhin niya ang kinabukasan mo. Isa iyong teknik ng isang grandmaster sa buong lakas nito. Gusto mo bang matutunan? Siyempre, hindi mo naman ito kayang aralin ng mag-isa. Nakausisa ako. Kahit maabot mo ang 40 o 50% antas. Wala rin sigurong maitutulong iyan sa iyong paghaharap sa pagsusulit sa martial arts. Bakit mo ba siniseryoso ng husto ang mga teknik? Bilang isang henyo, kailangang mas malalim ang iniisip. Ang mga teknik ay malinaw na nakapagpapalakas sa lakas ng isang ikalimang ranggong mandirigma. Ito ay paghahanda para sa hinaharap. Kaya pala, nakasulat dito ang mga natutunan ko habang nagsasanay ako ng espada. Makakatulong ito para mas mabilis kang umunlad. At orihinal pa ito. Tratuhin mo siya ng maayos. Noon, pagkaraang makatawid si Chen An sa ika-6 na ranggo sa katawan na gintong buto. Madalas na siyang nananatili sa prefecture city. Nakaibigan niya ang hindi kakaunting henyo at nakatatanda. At malaki rin ang napala niya mula roon. Ganyan din dapat tayo. Gaano ba kalakas si Chen An? Sabi nila, 4 na laman loob na ang napaunlad niya. Ang pagpasok niya sa ika-5 ranggo ay siguradong mangyayari. At napakataas din ng antas ng kanyang husay. Nakaabot na siya sa antas ng isang grandmaster. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang tabak sa sining ng dugo. Marami sa mga klasikong sining ng dugo ang kanyang naisabuhay ng lubos na marikit. At minsan pa, nakakuha siya ng isang sira at kapos na likas na sining ng dugo. Likas na sining ng dugo, nga. Isa ito sa pinakamalakas na hanay ng sining ng dugo. Gumastos siya ng malaki para makuha ang putol na sipi. Ang lakas niya ay talagang walang pagdududa. Tara na. Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Kailangan nating manatili roon ng ilang panahon. Mas mabuti kung magkapit-bahay tayo. Sa pagitan natin, may mag-aasikaso pa sa isa't isa. May ilang bakanting munting bakuran ako rito. Kung hindi ninyo mamasamain, maaari kayong tumuloy doon. Wala nang dagdag na gastos. Malaki ba? Medyo maliit. Kung ganoon, humanap na lang tayo ng tuluyan. Ang ilang lugar ay naranasan ng paupahan. Pero may ilan pang bakante. Kayo na ang pumili ng isa. Napili na namin. Pumunta ka rito at kunin ang susi. King Yan, saan ka titira? Sa katapat na bahay na lang ako, para mas madali tayong magkita sa hinaharap. Mabuti, napakalinis. Mukhang may madalas na naglilinis dito.
Parang bagong-bago pa nga. Sa loob lang ng ilang araw na ito. Malinaw na wala pa sa akin ang antas ng iyong aura ng tabak. Bakit palagi akong may napapala sa iyo? Marahil, nalilito ang nasa gitna ng sitwasyon. Kailangan minsan ng ibang tao na magbigay sa iyo ng liwanag mula sa ibang anggulo. Dapat ay mas mataas ng kaunti ang talas ng pagkaunawa mo kaysa sa akin. Sa ilang bagay, mas malalim ang pagkaunawa mo kaysa sa akin. Baka nga. Sana sa susunod na hanapin kita, may maipagulat ka pa rin sa akin. Ang pagtitipon noong mga nakaraang araw. Bakit hindi kita nakita? Hindi ko narinig na may ganoon. Ang malaking pinuno ng iyong escort agency. Hindi ba niya tinawag si J. Bai Chuan para isama ka at makakita ka ng mas malawak na mundo? Hindi ka man lang niya tinawag. Wala. Anong pagtitipon? Pagtitipon iyon ng mga henyo mula sa ilang county town sa iba't ibang lugar. Nagkakakilala sila roon. Nagkakakilala sa isagi-isa. Pero ayos lang, hindi pa ganoon karangya ang ganitong munting piging. Sa ilang araw, magkakaroon ng isang dakilang pagtitipon. Darating si Chen An. At sinasabing para sa atin iyon. Upang ipakilala ang isang henyo na kabilang sa top 10 ng listahan ng pagsusulit militar. Kapag natukoy na ang oras, aabisuhan kita. CJ. Napakalakas. Marahil ay maitutulad sa ikalimang ranggo. O kaya ay halos ikalimang ranggong lakas sa labanan. Ang henyo na ipakikilala ni Chen An ay napakalakas. Nasa ikawalong pwesto. Isang pwesto pa ang mas mataas kaysa kay Chen An. Hindi lamang siya kahanga-hanga sa husay. Nasa 70% na ang antas. At ang likas na blood art ni Chen An ay nakuha mula sa mga kamay ng taong ito. Hindi pa dumarating si Chen An. Kailangan munang maghintay. Maaari bang malaman kung paano kita tatawagin, binata? Saan ka nagmula? Sayang City, Jiangping. Galing siya sa parehong lugar ni Chen An. Ako si Liu Haizhu. Ako si Zhu Xiaohua. Ang gwapo mo, binata. Kuya Jiang, maaari ko bang malaman kung saang antas na kayo? Ikapitong antas. Talagang kahanga-hanga, binata. Sa ganitong kabataang edad, nagawa mo ng linangin ang gintong buto. 24 na siya. Bagong pasok pa lang sa ikapitong antas. Maupo ka lang ng maayos. Huwag mong iligaw ang mga kabataan. Alam mo na ang magiging kapalaran ko. Bakit ka pa sumusunod? Noong dumating ako, sinabi sa akin ng guro na sa pakikipagkaibigan, dapat tunay na puso ang ipalit sa tunay na puso. Sa pakikipagkaibigan, tunay na puso ang ipalit sa tunay na puso. Huwag nang usisain ang hinaharap. Sabi pa ng guro. Ang henyo mula sa maliit na lugar na nagnanais umakyat sa mataas na dako. Dapat palawakin ang lahat ng ugnayan. Bawat bagay ay may dahilan sa pag-iral nito. Dumating na si Chen An. Napakatangkad ni Chen An. Ang nakaitim sa tabi niya ang totoong si Chen An. Si Jins iyon. Ako si Fang Yong. Ako si Zhao Ming. Ako at si Brother Jin ay kapwa marunong magpatuloy ng bisita. Mahilig kaming makipagkaibigan sa mga magigiting mula sa ibang dako. Hindi na kailangan ninyong magmadali. Isa-isa lang. Kapatid na Jins, maaari ko bang itanong kung paano makukuha mula sa inyo ang likas na blood art na iyon? Ano ang mga kailangan? Ako ay lubos na nagpapahalaga sa talento. Basta sapat na mataas ang talento mo. Maaari ko itong ibigay ng libre. Anong uri ng talento ang maituturing na mataas? Pinakamataas na antas. Hindi ba ninyo kami pinapahirapan nito, Brother Jins? Ganito na lang.
Mayroon akong napakasimpleng paraan sa tabak dito. Ang aura ng tabak ay 10% lang. Kung may makakaunawa ng kinang ng tabak mula rito sa maikling panahon, maaari kong ipagkaloob sa inyo ang isang pananalakay na blood art na nagkakahalaga ng 5,000 tael. Ang tanyag na kamay ni Buddha ng dugo. Kalahating oras siguro. Pagkalipas ng kalahating oras, aalis ako. May iba pa akong gagawin. Sobrang hirap. Masyadong maikli ang kalahating oras. Hindi ko kaya. Hindi naman. Hindi naman mahirap. May nakabuo na pala ng aura ng tabak. Napakabilis naman. Hindi ko pa nga ito napag-aaralan ng lubos. Sino ang nakabuo ng aura ng tabak? Nakita ko na. Sina Chen Qingyan at Jiang Ping iyon. Jiang Ping. Nasaan sila? Umalis na sila. At hindi lang isang landas ang naunawaan. Dalawa ang naunawaan ni Chen Qingyan. Napakaganda ng talas niya sa pag-unawa. Ilan ang naunawaan ni Jiang Ping? 3. Napakahusay ng talas mo sa pag-unawa. Mas matalim ang huling galaw mo kaysa kay Chen. Hindi ka nga matatawaran bilang lalaking mas malakas ang pagkaunawa kaysa kay Chen. Sa kalahating buwang ito, 2 ulit na akong umunlad. Ang isa ko pang kasanayan ay mas likas ang talino. Kailangang subukan. Anong kasanayan? Habang lalo kitang nakikilala, lalo kitang nararamdamang hindi mo ikinukubli ang tunay mong lakas. Talagang napakataas ng iyong pagkaunawa. Tama. Magdarao si Chen anang handaan sa kaarawan sa pagkakataong ito. Pumunta ka roon. Hindi ako pupunta. Hindi mo dapat tinanggihan. Isa siyang bantog na katauhan sa Yang City. Baka sa hinaharap makatulong siya sa iyo. Hindi na kailangan. Nariyan din si Jinzi at ang kapatid niya. Sana makapunta ka rin. Sabi nila may kaugnayan ito sa isang malaking pagkakataon. Anong pagkakataon? Hindi ko alam. Kung gayon, hindi ako pupunta. Sa handaan sa kaarawan ni Chen ang kinabukasan. Sana nandoon ka sa lugar. Nasa may pintuan iyon. Magkakaroon ka ng pagkakataon. Kung hindi mo talaga pinahahalagahan, huwag ka nang bumalik para hanapin ako kapag nagsisi ka. Talagang mahirap kumbinsihin. Hindi nakapagtatakang maging iba ang tingin sa iyo ni Jinzi. Itinuturing niyang karapat-dapat ka sa dakilang pagtitipon na iyon. Hindi pa tapos ang pagtitipon na iyon. Hindi pa nga rin ito na isasagawa. Basta pumayag ka lang. Maaari kitang ipakilala kay Jinzi. Bilisan mo, tinatayang sa loob ng 2 buwan. Hindi na kailangan. Ito ay isang dakilang pagkakataon ng langit. Paano mo ito basta isusuko? Kaya mo bang suklian ang pagsasanay ng pinuno ng angkan? May iba ka pa bang dapat asikasuhin? Bakit ba hindi ka nakikinig? Ito ang pagkakataon mo. Hindi ba gusto mong magkaroon ako ng pagkakataon? Sa halip gusto mo akong gamitin. Para makadalo rin sa handaan na iyon, ano? Pareho tayong pinalaki ng pinuno ng angkan. Dapat ay magtulungan tayo. Kapag nalaman ito ng pinuno ng angkan, tiyak na mawawalan siya ng pag-asa sa iyo. Noong pagtitipon ng araw na iyon, nang sinira mo ang aking entablado, hindi ko rin naman nakita na binigyan mo ako ng mukha. Pagkatapos, ang nakatagong buto ng mandirigma. Ay nahuli na. Huli na ng kalahating oras. May problema. May malaking pag-angat si Weiru. Kasulukuyang nakapagsarado ng pinto sa pagsasanay. Wala naman. Pagkatapos niyang kumain sa tanghali, bumalik na siya. Kung hahanapin mo si Weiru, dumiretso ka na lang at kumatok sa pinto. At ano naman kung kumatok ako sa pinto ninyo? Kaibigan mo, medyo maghinay-hinay ka. Tinatawag mo siyang kaibigan.
Pero hindi naman siguro ganoon ang tingin niya sa iyo. O baka naman, hindi mo naman kailanman itinuring ang iba ng tapat. Maliliit na pilak. May itinabi ka pa sa napakahusay na sandata na golden saber. Hindi mo pa naipakita ng buo. Sa panahong ito, si Weiru ay napabagal ng marami ang pag-usad sa kanyang teknik ng espada. Mahigit 1 buwan na siyang walang pag-unlad. Kaya, akala niya ay inililihim ko iyon. At hindi ko ibinabahagi sa kanya ang lahat. Ibig bang sabihin yan? Noong nakaraang pagtitipon sa pagkain. Pagkalasing niya, lumabas siyang nagrereklamo. Ang talentong ito ay napakataas ng pangunawa. Totoo bang may itinatago ka? Wala. Huwag mong sabihing batid ko na ang pangyayaring ito. Para hindi tayo maging alanganin kapag nagkita. Huwag kang mag-alala, tinamad na akong pakialaman ang mga kalokohang ito ninyo. Tingnan mo. Ang galaw na ito ay tila hangin na bumabalik at gansang bumabagsak. Nasa isang tamang salita ang susi. Hindi ito basta lakas lang. Salamat. Malakas na ang pangangatawan. Wala nang kalaban sa antas na 6. Pero mas matindi pa ang layo ng espada sa isang ulos. Kung lubos mong mapanghahawakan ang buong layo ng sandatang dahon ng taglagas, kaya mo bang umatake ng pahalang sa 5 antas? Kuya, ay may pag-asa iyan. Naiintindihan ko na, mula ngayon, hindi na kailangang banggitin pa ang ganitong bagay. Wala na akong pakialam. Sa piging ng mga henyo, isa iyong bihirang pagkakataon. Ngunit may isang tao na hindi kumilos. Masyado nang huli para magsisi ngayon. Bukas ng gabi na ang salu-salo. Naitakda na ang listahan. Wala nang saysay ang pagpunta mo kay Jeans ngayon. Ay! Hindi pa huli. Sa iyo. Ah! Sino ang nagbigay? Ang punong abala ng piging. Ano ba ang layunin ng piging na ito? Ito ay itinaguyod ng pinakamataas na angkan sa Hebei Province. Ng pangunahing sangay ng angkan murong. Ang binatang murong na iyon ay may isang pambihirang manual. Napakataas ng kanyang pangunawa. Sinadya niyang ilabas ito, para anyayahan ang mga henyo sa buong mundo na magsiyasat. Sa bawat pagkakataon, may mga henyo na biglang nagkakaliwanag. Kapag may kaunting pag-unlad, kapag pareho ang antas, halos walang kalaban. Kapag inaral mo ang manual na ito, wala nang dagdag na kondisyon. Wala. Pero ang manual na ito ay hindi lang mahirap aralin. Nakakaligaw pa ito sa tao. Marami ng henyo ang nag-aral nito at naligaw sa daan ng pagkabaliw. Nasira ang kanilang kinabukasan. Pasensya na. Noong mga nakaraang ulit, may mga nagsingit ng huwad na pahintulot. Kaya kailangan itong siya sa ating mabuti. Kayong dalawa, maaari na kayong pumasok. Tingnan ninyo. Iyon ang pangatlong dalagang henyo ng Changqing Prefecture. Naroon din ang panglima at pangatlo ng Changping Prefecture. Maaga silang dumating. Nandito na rin si Lin Shen, ikalawa sa Changqing Prefecture. Dumating na rin si Beijie, ikalawa sa Changping Prefecture. Sayang, matagal nang inanyayahan ang mga nangunguna sa bawat prefecture para sa espesyal na pagsasanay sa Dali Royal City. Hindi natin nasilayan ang kanilang gilas. 2 pa ang dumating. Ang isa ay 2 taon nang tumigil sa martial arts. Ang isa naman ay wala ng pag-asa sa hinaharap. Mas magaling lang ang pangunawa. Kayong dalawa, inaanyayahan kayo ni Ginoong Jinse. 2 taon na akong tumigil sa martial arts. Wala na akong kinabukasan. Napakadaldal mo. Dito, bigyan mo naman sila ng kaunting dangal.
Nariyan na si Anran, kapatid. Para saan pa ang mayabang na ito? Ayon sa narinig ko sa iba, ang ina po ng murong na ito, bata pa ang edad, naitaas na niya ang kanyang sining sa antas ng diwa. At lalo pang hindi masukat ang kanyang daan sa martial arts. Kung sasali ka sa talaan ng paligsahan sa pakikipaglaban, tiyak na ikaw ang nasa tuktok ng talaan. Ang angkan murong ay tunay na nakatindig sa ibabaw ng karaniwan. Hindi saklaw ng korte. Ang pundasyon ay talagang napakalalim at di masukat. Bukod sa likas na talino, sa ibang bagay, palagi niya akong tinatalo. Ngunit bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Tiyak na maaabot ko rin ang kapantay na antas. Dapat maunawaan ninyong lahat. Itinakda ko ang handaan na ito bilang pagtitipon ng mga natatanging bayani, upang mapanood ko ang isang tomo ng mahiwagang kasulatan ng aking angkan. Ngunit kung isa lamang itong piging, kung ang tanging panonoorin ay ang mahiwagang kasulatan, baka maging nakakaumay at walang lasa. Sa akin, tig-iisa ang nasa antas na 6 at ang nasa kalahating hakbang na antas na 5. Sa pakikipagpaligsahan sa pakikipaglaban nakipagkaibigan ako sa mga bayani. Kung may totoong nasa antas na 5 na handang makipagtagisan, maaari rin akong bumaba at humingi ng patnubay. Magpadala muna ng mas mahihinang taga-subo. Hindi ko alam kung isasabak si Chen An. Isang sakripisyong tauhan. Kung narito sina Song Yuanshan at ang iba pa, tiyak na mapapabuntong hininga sila. Sila noon ang mga henyo ng angkan na dati ay masigasig makisama at makipaglapit sa isa't isa. Ngayon, dito na lang sila naging panubok upang subukin ang lakas ng iba. Ah! Pinaunlad niya ang gintong balat. Nakakasilaw sa paningin. Mas malalim pa ang pundasyon ko kaysa sa kanila. Hindi na kailangang ikumpara. Amin na ang pagkatalo namin. Gusto ko pa sanang subukang manukso muna. Ngunit tapos na. Noong ako ang unang pwesto sa talaan ng prefecture sa antas na 6, talagang mahirap tapatan sa lakas. Ganoon ba? Butong hiyas. Ah, ito. May kapintasan. Ang gintong balat sa loob ng 30 taon ay masyadong mahigpit. Parang kulang ang oras ko. Di magtatagal at mababasag ko ang hangganan. Napakalalim ng pundasyon. May pag-asa sa pagiging santo ng pakikipaglaban. Nagbibiro ka. Ang santo ng pakikipaglaban ay sukdulan. Bihira na itong makita ng ilang ulit sa buong buhay. Kung siya man ay umabot sa antas ng gintong butil ng landas ng pakikipaglaban, magsisindi na ako ng mataas na insenso. At nahasa mo rin ang butong hiyas. Kalahating hakbang na antas ng diwa. 3 sa bawat 10. Ha ha ha. Kalahating hakbang na antas ng diwa. May pagkakaiba rin sa lakas at hina ang antas ng diwa. Halos umabot sa buong antas ng diwa. Amin na ang pagkatalo ko. Pero may gusto bang makipaglaban sa akin? Kung gayon, dito na natin tapusin ang palitan. Mangyaring lumapit ang lahat at silipin ang mahiwagang kasulatan ng aming angkan. Ah! Ito ang mahiwagang kasulatan. Sigurado akong nagbibiro lamang si Ginoong Murong. Nasa larawan ang mahiwagang kasulatan. Ah! 5 at 6. Hindi ko maunawaan. May nakuha ba? Hindi pa tiyak.
Ikaw naman. Parang may naramdaman na ako. Sa tingin ko, ito ay isang uri ng sining. May kinalaman sa kidlat. Ah! Tama ang sinabi ng binatang ito. Tunay ng isang kahanga-hangang larawang sining ito. Paano ba talaga lubos na maunawaan ang teknik na ito? Ang sining na ito ay hindi kayang ilarawan sa mga salita lamang. Hindi sapat ang pagbabasa lamang. Mainam pang maranasan at damhin ang 3 o 4 na bahagi nito. Una, dapat mong pasukin ang diwa ng larawan. Doon mo madarama ang koneksyon. Pagkatapos, ikaw na ang bahala sa iyong sarili. Maaari mo itong gamitin bilang gabay sa iyong pag-aaral. Ako ay dalubhasa sa paggamit ng palad. Gagamitin ko ang aking palad upang buuin ang kapangyarihan ng kidlat. Napakahusay. Ang pinta na ito ay hindi kumpleto. Mahirap abutin ang tunay na kahulugan nito. Tila nalalapitan mo na ang diwa nito. Ramdam mo na ang koneksyon. Bago pa sumapit ang liwayway. Sa larangan ng enerhiya, may tuturing na itong isang ganap na pagkaunawa. Ibibigay ko sa iyo ang buong scroll na ito. Hindi ito ang orihinal na akda. Isa lamang itong mahusay na kopya. Tama ka. Kopya lamang ito na ginawa ng aking lolo habang pinagmamasdan ang orihinal. May tiwala ka ba sa iyong kakayahan? Napasok mo na ba ang diwa ng pinta? Napasok ko na. Ikaw naman. Paano mo ginagaya ang tunay na diwa ng kidlat? Sa pamamagitan ng espada. Ganoon din ako. Tunay nga. Ang espada ng kidlat. Higit na mas malakas ng 6 o 7 beses kaysa sa diwa ng espada ng lumilipad na niebe. Ang 10 bahagi ng enerhiya ng espada ay maihahalin tulad na sa isang mataas na antas ng pag-unawa. Ang teknik na ito ay hindi naman gaanong mahirap. Ngunit kapag ito ay nalampasan mo na, ang bawat hagupit ng espada ay magkakaroon ng tiyak na hugis. Kailangan mo itong kontrolin sa ngayon. Nalinan niya ang enerhiya ng espada. May oras pa bago sumapit ang umaga. Sino ang mag-aakalang mauuna kang makaunawa? Ang teknik na ito ay walang katulad. Higit na malakas kumpara sa mga karaniwang teknik. Hindi nga siya nabigo sa kanyang pambihirang talino. Tunay na nakakamangha. Ginoong Murong. Gaano ba talaga kalakas ang teknik na Tenway na ito? Napakapanganib nito. Kapag nalinang mo na ang 3 bahagi nito, katumbas na ito ng buong antas ng isang pangkaraniwang teknik. Ang 7 bahagi ay maihahambing na sa kalahating antas ng ganap na pagkaunawa. Ang 10 bahagi naman ay kapantay na ng lakas ng ibang mga makapangyarihang teknik. Bukod pa rito, ang limitasyon ng kanyang larangan ng enerhiya ay hindi lamang 10 bahagi. Kaya nitong humigit pa sa marami. Maaaring umabot sa higit 100 hagupit. Ano ang kasalukuyang hangganan nito? Hindi ko alam. Sa tuwing akala mo ay hanggang doon na lang. Laging may taong humahamon at lumalagpas dito. Ano ang pinakamataas na naitalang record? 149 na hagupit ng enerhiya ng espada. Ang taong nagtalaga ng record na iyon ay isang tunay na henyo sa martial arts. Wala na palang problema. Hindi pa rin natin nalilinang ang enerhiyang ito. Malapit na ang bukang liwayway.
Susubukan ko naman gamit ang espada. Alaynan. Ang binata na ito na nagmula sa hamak na pinagmulan ay may pambihirang talino. Sayang at nagsisimula na siyang mag-ensayo sa loob. Nang hindi dumadaan sa pagpapanday ng balat at gintong buto. Limitado ang kanyang pundasyon. Kung hindi lamang sa ganoon, sisiguraduhin kong dadalhin siya sa pamilya Murong upang sanayin ng maigi. Siguro sa oras na iyon, dapat ko nang ibaba ang aking pagmamataas. At personal kong imbitahin si Jiang Ping. Sino ang makakapagsabi, baka sa pamamagitan niya ay makuha ko ang teknik na Tenwei. Huwag kang mag-alala, isang hamak na tao lamang siya. Dapat alam niya ang kasabihan na ang pagkakaroon ng kayamanan ay isang krimen kung hindi ito kayang protektahan. Master Murong, ang tulad ko ay mula sa hamak na pinagmulan. Kung sakaling gumamit kayo ng kapangyarihan ng inyong angkan, maaari ko pa kayang ialay ang balumbon na ito. Sa lalawigan ng Black River, sa harap ng angkan naming Murong, 99% ng tinatawag na mga angkan ay maituturing lamang ng mga maliliit na pamilya. Kung tunay ngang ganoon, maaari mo akong sabihan, may magbabayad ng mahal para rito. Ang sinumang maglakas loob na magnakaw at magsanay ng palihim, ay tiyak na papatayin. Pumunta ka sa Tiansuan Pavilion ng Changping Prefecture, at linawin ang katotohanan. Ako na ang bahala sa mga susunod na hakbang. Hindi na kailangang palitan. Ang aking mga ninuno ay pinag-aralan ang orihinal na bersyon. Ang nakakatakot na kidlat na iyon ay nabuo noong panahon ng isang sinaunang dalubhasa, nang humawi siya ng langit gamit ang kanyang espada. Espada. Napakaswerte ng taong ito, na nagkaroon ng kaliwanagan sa pamamagitan ng espada. Ang angkop sa sarili ang siyang pinakamainam. Hindi na kailangang pilitin ang pagpasok sa landas ng espada. Bukod pa rito, kung papasok sa malalim na antas ng pakikipaglaban sa loob ng dibuho, ay dapat na makikita ko ang ninuno na nagturo sa akin ng espada. Nakita ko na. Saktong-sakto. Pinagtibay ni Binibiningning ang aking sinabi. Ang angkop sa sarili ang siyang pinakamainam. Kaya naman siya ang unang nakakuha ng kaliwanagan. Mukhang nagkamali ako ng pagkilala sa tao. Habang lumalalim ang tinatahak na landas ng martial arts, lalong maunawaan ang kahalagahan ng likas na hilig. Sa ngayon, may sapat na yaman bilang sandigan. Maaaring umabot hanggang sa huling yugto ng ika-5 o ika-4 na antas. Ang tinitignan pa rin ay ang pundasyon at ang kakayahan. Kung walang espesyal na pagkakataon, ika-5 antas na marahil ang hangganan. Ang teknik na Tianwei na ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng pangunawa. Sinasabing ilang buwan na ang nakalipas mula nang makuha ng mga nangunguna sa talaan ang balumbon. Ang kanilang kasalukuyang nakamit, bahagya ko palang nahahasa ang 10% ng lakas ng espada. Kung bibilangin ayon sa panahon, para sa pagsusulit sa martial arts pagkalipas ng 1 taon, 3 bahagi lamang ang maaari nilang malinang. Hindi ito sapat upang maging banta. Malaki pa ang pagkakataon nating humabol. Hindi imposible na makapasok tayo sa lupon ng estado. Lupon ng estado. Tara na! Sa huli, isa lamang itong espesyal na pagkakataon. Pagpasok sa akademya, ay hindi na magiging kulang ang mga ganoong pagkakataon. Tatlong bahagi. Tapos na ang usaping ito. Dapat na tayong maghanda para sa pagsusulit ng martial arts. Ang balumbon na hindi nakuha ng mga nasa ika-3 at ika-5 pwesto, nakuha ni Jiang Ping. Bukod pa rito, ang nakuha niyang balumbon ay maaaring pag-aralan kasama ng iba. Pag-aralan kasama ng iba. Kung yayayain ko ang punong escort, papayag kaya siya? Matagal na mula nang huli kong matikman ang lutong bahay ni Jiang. Paniguradong hindi mo pa ito natitikman. Napakagaling ni Jiang sa pagluluto. Mas mabuting huwag ka na lang pumunta. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo noong ikaw ay lasing? Huwag mong seryosohin ang mga sinasabi ng taong nalalasing. Alam na niya mula pa noon. Matatanda na tayong lahat. Huwag ka nang magkunwari. Batay sa mga nakakuha ng teknik na Tianwei, ilang buwan na ang nakalipas. Ang bilis ng pagsasanay. Sa loob ng mahigit 1 taon, ay hanggang 3 bahagi lamang ang makakaya nilang sanain. Sa aking kakayahan sa pag-unawa, tiyak na higit pa riyan ang aking magiging progreso.
Ngunit kung may 3 bahagi ng kasanayang makalangit, ay maihahalin tulad na sa 10 bahagi ng pangkaraniwang kasanayan. Sapat na ito upang mapatumba ang mga tulad ni Song Yuanshan at Zhao Ming. Si Chen ang nawalang taglay na dugo ng unang langit, dapat ay kaya ko ring talunin. Hayaan na. Dadaan muna ako sa pagsusulit na pandigma. Upang makapasok sa akademya ng sining pandigma, hihingi ako ng paraan ng pagsasanay na antas 5. Pagpasok ko sa ika-5 antas, ang tinalo si Chen An ay magiging napakadali na lang. Masyadong mataas ang iyong hinihingi. Bumalik ka na. Ngayon, wala na sigurong manggugulo pa sa atin, tama. Hindi nila kayang isakripisyo ang dugo ng unang langit. Nasa kabilang dako ang pintuan. Paggalang, pakisabi kay Ziyang, hindi mo ba tatanggihan kahit na ang hiling mula sa dakilang pinuno? Hindi ko dapat pinapalayo ang loob natin sa isa't isa. Hayaan na. Mag-focus muna sa pagpapalalim ng koneksyon. Bago hasain ang kasanayan sa paghawak ng espada. Iyon ang pinakaangkop. Jiang Ping. Tignan mo, napakagulo at masigla ng kalsada. Maglibot tayong dalawa, tara. Aya. Nasira na naman. Ang dinastyang Dali ay nagpapatakbo ng bansa gamit ang sining pandigma. Ang taunang pagsusulit na pandigma ay piging para sa mga henyo. Sa pagsusulit ng mga iskolar tuwing 3 taon, 30 hanggang 40 tao lamang ang kinukuha. Walang limitasyon sa gulang. Subalit para sa pagsusulit ng mga magigiting, kakaunti ang pwesto. At napakataas ng pangangailangan sa kakayahan. Jiang Ping, balak mo bang lumahok bilang magiting na iskolar? Ikaw, hindi ba't kasalukuyan mong hinahasa ang iyong gintong buto? Itinuturing ko ang pagsusulit na pandigma bilang isang pagsubok, upang hasain ang aking sarili. Magaling. Ang likas na kakayahan ni Fang Yong ay nasa unang antas. Sa gulang na 23, hindi na masama. Aling antas ang pipiliin mo? Ano ang batayan ng pagpili? Ang tindig ng isang general. Binibigyan ng puntos batay sa itsura at tangkad. Bumaba ka na agad. Naghihintay na ang mga tao sa likuran. Jiang Ping, 25 ang gulang. Aling antas ang pipiliin? Antas ng mga magigiting. Hindi mo ba inaalala ang karangalan? Isang rasyonal na pagpili. May maidudulot itong kabutihan sa iyong kinabukasan. Itinuturing ko ang pagsusulit na pandigma bilang pagsubok, upang hasain ang aking kakayahan. Mauuna ang pagsusulit ng mga iskolar. Pagkalipas ng 7 araw ay ang pagsusulit ng mga magigiting. Yayain niyo silang manood ng pagsusulit ko. CJ. Naroon ang mga pinuno ng CHI Escort Agency pati na ang dakilang pinuno. Dapat ay darating sila upang panoorin ang pagsusulit ni Ji Baichuan at Jiang Ping. Dakilang pinuno. Alainan. Isang binata na may magandang pangangatawan. Hindi naman masama. Napakataas ng halaga ng kasanayang hawak mo. Dahil naging mahirap noong una, bakit hindi mo na lamang ibahagi ng maluwag sa kalooban kay Ji Baichuan? Siguradong dahil iyan sa tingin nilang walang kinabukasan ang batang si Jiang. Lesiu. Maliit ang tingin ni Ji Baichuan sa kanya. Hindi naging maayos ang ugnayan ng dalawang panig. Hay! Marahil nga, nabasa ko ang liham ni Jiang Ping. Sa katunayan, kitang-kita na ang kanyang pagtanggi sa paraan ng pagsasalita. Bakit pilit pa ring pinapabahagi ng dakilang pinuno ang kanyang kasanayan? Medyo pilit na ito eh. Bagaman may pangako. Sa huli, matagal din silang nagsama. Ramdam ko pa ring may pagtingin ang dakilang pinuno kay Ji Baichuan. Hindi maiiwasang maging kampi. Tigilan mo, ang galing na ito ay napakahalaga. Higit pa sa utang ng ating pinuno. Mula ngayon, magiging malaya na si Jiang Ping sa kanyang mga kilos. Wala nang hadlang. Tama iyon. Nga pala. Nabalitaan kong katatapos mo lang magparehistro para sa pagsusulit militar. Kailangan mong makamit ang titulong Xiukai upang maging isang dakilang opisyal sa pagsusulit militar. Juren.
Matagal ko nang hinahangad ang pagkakataong ito. Huwag kang masyadong formal. King Yan, sino ang binatang kasama mo? Mukha namang mas kahanga-hanga siya kay Xiao Song. Jiang Ping, siya ay nakapanghihinayang. Patawarin ninyo ang inyong paghihintay. Huwag nating sayangin ang oras. Hindi ko ripot si Gilunalin pagdating sa pera. Ang espada na ito sa kamay ni Ji ay tiyak na magdadala ng himala. Bakit ang isa pang henyo ng CI Escort Agency mo ay sumali sa pagsusulit? Kung lalahok lamang siya sa pagsusulit ng Xiukai, natatakot ako na baka may dala na siyang karangalan. Marami ring kabutihan ang maidudulot nito sa CI Escort Agency. Ang mga kabataan ay may kanya-kanyang paniniwala. Matandang kao, nabalitaan kong nakabalik na ang anak mo mula sa kabisera. Nakabalik na siya. Hindi siya naimbitahan. Hindi. Sayang naman. Kahit nasa ikalimang antas ng lakas at perpektong estado, hindi pa rin siya naimbitahan. Nakakatakot ang henerasyong ito ng mga kabataan. Sinasabing maraming mga henyong hindi matatalo ang lumitaw. May mga isinilang na may buto ng martial art. At mayroon ding mga isinilang na banal na katawan. Banal na katawan at buto ng martial art. Isinilang ba silang may ganitong buto? O hiniram lamang? Siyempre, isinilang silang ganyan. Nariyan ba ang taong iyon mula sa dali? Sa panahong ito, aling pamilya pa ba ang mga ngahas na gumawa ng ganyan? Hindi sila nangangahas na makialam sa sining ng pagdurugo. Nakalimutan mo na ba ang madugong kaso ng mga pamilya 28 taon na ang nakalilipas? Gayunpaman, ang binata na may buto ng martial art na iyon. Kung ipinanganak siya sa kapatagan o sa dinastya ng dakilang Wei, kawawa naman siya. Ang mga taong gahaman na iyon. Ang mga pamilyang marangal ay nakakain ng tao. Masyadong maraming dagok ang natanggap ng batang iyon. Hindi ko alam kung makakabangon pa siya. Papasok sa akademya ng estado. Siguradong kakayanin niya. Sino ang kasama niya? Mukhang hindi ko siya kilala. Ngunit may bakas siya ng pagiging marangal. Ang pangalan niya ay Jiang Ping. Maayos naman ang kanyang pag-unawa. Ngunit huli na siyang nagsimula. Kung hindi dahil sa kawalan ng gintong buto, matagal na siyang nasa ika-6 na antas. Tapos na ang kanyang kinabukasan. Isa lang siyang taong walang mapapala. Mukhang pampuno lamang siya ng bilang. Kapag nagtagumpay ako at nagbigay danga sa angkan, kailangan ko siyang pagbayarin. Lalaking nakasuot ng asul. Dapat siyang maging opisyal ng Changping na binanggit ni Chen Qingyan. Ang ama ng nangunguna sa listahan. Ang lalaking nakasuot ng berde ay dapat ang gobernador ng Changping. Ang guro na mukhang iskolar ay ang tagasuri mula sa akademya ng Heishui. Iyon ay si Chen An. Ang alamat ng aming Yang City. Dapat niyang galingan sa pagdiriwang na ito. Jin Si. Ang dangal ng pamilya Jin ko. Ang ikalawang pinakamalakas sa listahan ng Baiji. Ang talaan ng pagsusulit militar ni Cao King. Ang pag-asa ng aming pamilya. Sa alaala ko, si Cao King ay napakabait, masayahin at palakaibigan. Bakit sa isang iglap, parang ibang tao na siya? Isa lang itong guhit.